Siguro na itanong nyo rin kung ano bang totoong nangyari sa pagitan ni Jamie Malonzo at nung taong nakaputi ang damit. Halos trending kasi ngayon yung hashtag na suspended daw si Jamie Malonzo dahil sa ginawa niya. Tapos may nagsasabi na wala naman daw siyang ginawa. At Tall Blocks New Zealand, pinaghahandaan ng maigi ang gilas. Susubukan daw nila ng todo ang gilas dahil naging interesado daw sila sa nilalaro nito, lalo pat number 1 tayo sa standings. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa katunayan mga kuys, may kuha sana kami ng video ni Jamie Malonzo pero napilitan kaming burahin para na lang din sa kapakanan ng taong nakapaloob nito at credibility ng player na involved at baka si Whitey hindi ito magustuhan. Bali ito yung totoong nangyari. Hindi naman dinedeny ni Malonzo ang issue. Totoo naman talaga pero hindi alam ng lahat na may ginawa si Malonzo kaya nagalit yung taong nakaputi at ang hinala niya ay lasing. Sa isang bar sa Hong Kong nangyari po ito at biglang nilapitan ng taong nakaputi si Malonzo. Mapapansin mo sa malapitan na si Malonzo po ang una nanuntok pero mahina lang naman. Depensa niya kay Kume, pinoprotektahan lang daw ng kanyang sarili kaya niya nagawa yun pero wala namang damage ang nangyari sa taong bumangga sa kanya. Bali nung napansin ni Malonzo na may itim na balak ang taong hindi nakilala sa bar, inunahan na ni Malonzo at dahil nga lasing ang taong yun, natural magagalit talaga. Kaya hayon, inupakan na si Malonzo. Kapansin-pansin din na hindi gumaganti si Malonzo sa taong yon kasi syempre nga nag-iingat lang din si Malonzo na baka magkaroon ng damage sa katawan yung tao at baka masuspend tuloy siya sa PBA at sa mismong Gilas Games. Base sa komento ng mga tao, play safe daw masyado ang ginawa ni Malonzo. Kung sa bagay, kung nag-iingat lang naman si Malonzo para hindi masira ang career niya, wala namang problema doon. Kinausap na mismo ni Kume si Malonzo at humingi po siya ng public apology. Ngayon ito ang problema. Lusot po si Malonzo sa PBA kasi wala siyang nagawang damage dun sa tao pero baka sasabit si Malonzo dito sa FIBA, baka masuspend siya ng isang game. Kung titingnan mabuting larawan, parang nakipag-away pa rin talaga si Malonzo. Hindi ko lang alam kung anong verdict ng FIBA dito pero pwede pa rin naman siyang makalusot. Depende sa magiging paliwanag ni Malonzo kung meron mang parusa dito pero light lang. May mga ilang followers ako na nakakita ng video na yon bago na ibura. Sabi nila dapat lang daw masuspend si Malonzo. Pero kayo mga kuys, sa palagay nyo, dapat na bang suspendihin si Malonzo sa ginawa niya or hindi na dapat siya parusahan pa? Tara, next update tayo. Ang susunod na makakalaban natin mga kuys ay ang Tall Blocks New Zealand. Ito, matibay ito. Team B lang naman po ito pero syempre alam mo naman yung mga Team B sa Europa, yung Team B nila parang Team A na sa atin. At balita ko, lubos na pinaghahandaan daw ng NZ yung Gilas natin ngayon. Dahil sa ganda ng performance natin, umabot na sa ibang bansa yung husay ng Gilas. At pati mga si Coach Team nakakatanggap ng maraming offers. Sa katunayan pa nga niyan, binabasa nilang magiging system ni Coach Team at well aware din ng NZ kung gaano kahigpit ang depensa ng Gilas natin ngayon. Of course, may inihanda din silang 7-footer para sa atin, medyo payat at may kabilisan at shooter din. Kung sa height naman pag-uusapan, hindi tayo naiiwan ngayon. Ating Gilas, binubuo ng mga legit at matatangkad na wing. Meron tayong 6'10", 6'7", 6'5", 6'6", 6'4", ang pinakamaliit ata. At syempre 7'3" na si Kai Soto. Sinisigurado ni Coach Team na hindi tayo magmukhang mismatch sa kanila when it comes to height advantage. Ito ang mas maganda kasi kapag nakita nila na maliit tayo, parang nakadagdag yan sa pressure kasi matatangkad sila lahat tapos tayo bansot. Erase na yan yung era ng pagkabansot natin sa ibang bansa. Panahon na para sumabay naman tayo kahit sa height lang. At ang NZ players, mga kuys, shooter yan sila. Sa pagkakaalam ko, tumitira sila ng almost 45% beyond the arc at likas din sila sa perimeters. Naniniwala ako na kapag perpekto lang ang pagkaka-execute ng plays natin, wala masyadong turnovers, siguradong kaya natin sila. Kung matalas din ang ating shooting, kayang-kaya natin sila considering na Team B pa lang naman ang ating makakaharap. Dito na rin masusubukan ng totoong nilalaro ng Gilas at dito pa lang nagsisimula ang totoong laban mga kuys. May tiwala ako sa pinapatakbo ng programa ni Coach Team pero wag lang kampante dahil unti-unti na tayong nagiging target ng mga bigger teams at ito ang mga laban na hindi ka pwede magkamali kaya maintindihan mo talaga na si Coach Team kapag nagagalit tuwing naiiwan ng depensa. Hanggang saan kaya ang limitasyon ng mga players natin pati ang coaching ni Coach Team.